Usap sa inyo mga ka-Japulpom. Ngayong araw nga pala ay pupunta kami sa Dumaguete, Nara. Ito ay 95 kilometers mula sa Puerto Princesa. Muli nyo naman kami samahan sa napakaikli ngunit napakamakabuluhang video na ito. Let's go! So pagkatapos nga ng aming napakahabang biyahe, nahigit kumulang 1 oras. Sa wakas, narating na rin namin itong Nara. So dahil birthday ng uncle ng aming vocalist, ay sinulat ko na rin nga makagawa ng 45 days video para sa inyo. By the way guys, kahapon pala nga pala ay nagbiyahe na kami papunta dito. Dahil inarkila ng aming banda na tumugtog. Sana samahan nyo ang aming banda sa marami pang lutong Battle of the Bands na aming sasalihan. Without further ado, Nara, pasok! Bago nga namin puntahan ang aming destination 45 days video, ay nag-prepare na nga ng lechong baboy ang Japulpom para sa lahat. Napakasarap talaga dito sa bukid, napakasariwa ng hangin. Napakaswerte ko nga at napagawi kami dito ni Boss Jop. By the way guys, nauna nga pala ako dito kay Boss Jop. Sabi niya kasi susunod na lang daw siya dito maya konti. So minamadali na nga namin i-prepare itong mga pagkain para pagdating ni Boss Jop ay aalis na lang kami. So habang piniprepare nga nila itong lechon, ako naman ay nag-Jollibee muna dito. Kunyari ay nag-awak-awak ako para may karapatan akong kumain. At sinamahan ko nga ng konting explanation para hindi halata ang aking moves. Ito nga pala yung Indonesian pig. Ito marami na kami nakatay na ganito. Dito sa Puerto, marami yan dito sa Puerto. Hindi na maling. Marami na doon nakatay. So pagkatapos nga ng mga after that ko ay pinahawak nga to sa akin ni kuya yung bakal ng lechon dahil baka umikot daw yung lechon habang kanyang nilalagyan ng ricado ng tiyan ito. Sa mga pagkakataon lang ito ay naisip ko na sana hindi na lang ako nagpanggap na tumutulong. Tinutuo tuloy ni kuya at binigyan ako ng task. Nag-aabang na lang sana ako ng maluto ang kanilang mga niluluto. Mag-alas 10 na nga ng umaga ngunit wala pa rin si Boss Jop. Nag-isip tuloy ako na baka nasiraan sila habang binabiyahe nila ang daan papunta dito sa Nara. Ngunit wala akong magawa dahil unang-una ay walang signal dito at napakalayo nito mula sa National Highway. So mukhang magiging abangers na lang itong si Boss Paul nyo. Mabuti na lang at hindi ka mababagot na magantay dito dahil napakasariwa at napakapresko ng lugar na ito. Sa dulungan ng video na ito ay dadalhin namin kayo sa napakaangas na tourist destination dito sa Nara. So para di kayo mababagot ay i-explain ko muna sa inyo mga bagay na ito. Tagahawak. Lapit mo na sa akin, explain ko kung paano. Sige. Lapit mo tayo. So guys, yung technique namin dito, sisok-sok talaga namin sa loob yung mga yung mga regado, yung mga condiments. Sisok-sok talaga natin dito sa Bigyan natin, dilitin natin para masarap talaga. Oo, para pumasok talaga yung lasa niya. Bakit ilang taon na rin namin yung ginagawa to kaya sanay na sanay namin. Ilang taon ka na sir nag-ganyan? Ito mga 52 years na. 50 years? Oh, tanda ko na para. Ito, tatalian niya. Pinatalian ko na yun. No! Pinatalian. Kala mong leader eh. Hindi kailangan iba rin yung pagtali talaga. Hindi basta-basta. May standard yan. Pigtail dapat kasi pig siya. Dapat yung pagtali, pigtail din. Tapos ito, itatali namin ito para di magsasar sa baga. Yan. Yung nakapatingan sa amin kanina doon. Sana may isasaling na namin ito. Sinisecure talaga na malasa talaga. Oo, malasa talaga. May tanglad na rin yan. Sa yan? Sa loob, tanglad. So di na rin nagtagal nga at parang nag-i-enjoy na rin ako na tumulong kila kuya. So habang kami nga ay
Uy, si Boss Takiro, hindi pa rin nakamove on sa sablay na gig kagabi. Bali ako kasi drummer nila kagabi, kaya talagang nagkagulo talaga. Bali maraming ang song na hindi kami nagsabay-sabay kagabi. Pero at least niliraos namin ng buong gabi na yun. Tatawagin nga pala namin Palo sa Encantadia ang naging gig namin kagabi. Dahil maraming kuliglig at langgam ang nabulabog. Napakamalas nga ng baboy na to dahil bago namin siya kinatay ay narinig niya muna yung mga sablay na tugtugan kagabi. At nangyari na nga kinakatakutan ko. Ito, napasabak na nga ako sa mga buhatan. Hindi na kasi ako sanay sa ganitong mga trabaho dahil si Dad ay pinalaki kami na talagang hubog kandila ang mga kamay. Pero para sa akin, much better na maranasan ko yung mga ganitong paghihirap. Hindi yung nasasanay lang ako sa engranding buhay dito sa States. So, whatever o ano pa man, sana totoo na lang lahat ng aking sinabi. Hindi sana ako naghihirap sa pagiging rider. At di sana nausukan ng ganito ang buong pagkatao ko. At sa wakas ay nasalang na rin namin itong lechong baboy. Kaya naman unti-unti na akong tatakas. So guys, nasalang na namin. Bali, 10 years ko na palang ginagawa to. So ikakat ko na ang aming pag-prepare. So here we come, Dumagueña Nara. And introducing Agong Ungay, Riverside and Eco Farm. Ang entrance fee nga dito ay nagkakahalaga ng 20 pesos at ang cottage ay 200 pesos. Meron din silang table with umbrella na nagkakahalaga ng 150 pesos. Meron din kayak na 100 per hour. Function hall na kung umaga ay 400, pag gabi naman ay 500. Meron din silang video ko dito nagkakahalaga ng 500 isang buong araw at 100 pesos naman kung per hour. Salbabida pag malaki 50, pag small 20. And lastly, meron silang kubo de Catmon na nagkakahalaga ng 500 pesos. So pagkatapos nga ng after that ko, ay pinasok na namin ang aming mga handa at aming lechong baboy. So whatever o ano pa man, background music, pasok! So maya nga ay nakarating na rin si Boss Jap. Agad na nga siya nag-dive dito sa river at nagpalutang-lutang na parang germs. So dahil di nga ako marunong ng mga butterfly technique ni Boss Jap ay agad na nga akong tinuruan kahit hindi ko alam kung saan ang patutunguhan. Gusto nga ni Boss Jap na mag-backflip dito sa batuan kahit ng ulo niya pa ay maduguan. Sana ang mga susunod na mga video namin ay inyong abangan. Salamat nga pala sa mga oras nyo na nasayang. So sa tingin ko hanggang dito na lang. Sa susunod na lang ako magpapasalamat para isahan na lang. Alright, rhyming.